lang ating tema ngayon, kaya tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Yung mga ladies naman ng Paradise, hindi na kayo para mas mabilis ang ating... Hello. Hello. Tuloy-tuloy to, wala, hindi mapipigilan. Hindi mapipigilan kasayahan. Hello. Hello, Brother Bong, I miss you. O, mga ladies, para mabilis, awit tayo. At siyempre, yung mag-i-special ng ang balagbag mayroon. Hello, Pastor. Si Pastor Joel ng Door of Faith. Welcome sa GGP Paradise, kapatid. Okay. Amen. Praise God. Sama, nagaganda. Malinis. Amen. Good. Limas tayo naman na natin. Ano ba rin doon? Ayaw ka ka. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko akalain ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tawag ang aking pangalan. Hinangin ang kasalanan ko, kahit di kailangan sa iyong yakap. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Hindi ko akalaing ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Hinangin ang kasalanan ko, kahit di kailangan sa iyong yakap. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap.
mo ang lahat kahit di man ako sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas, magpakailanman. Aking kasalanan, tinahos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Amen. Unstoppable. At mayroon pang hahabol. Ito ay matindi to. Dahil sabi niya, kinausap niya ako, Pastor, kakanta talaga ako. Bago ako magpunta ng Naga para mag-mission, kakanta muna ako. Ito ang magiging missionary natin dito doon sa Naga, Bicol, ano? Si Brother Edwin. Magbibigay siya ng pasasalamat sa Panginoon. Okay, Brother Ben. Ito na dito. Sa Naga siya, maraming Bicol doon, kaya Bicolano. Tuloy-tuloy. Tuloy na... Hello. Maraming siya. Gusto na ikaw sunod. Hindi tayo nanalo, tawag ng tanggalan to. Dito yung nakatayo dyan. Star Ruby. Dito. Star Anton. Dito kayo. Hello. Hello. Ang pastor hindi mahihain. Praise God, amen. Para po sa ating Panginoon. Praise God. Sa iyo ang salamat. Sa iyo salamat. Sa liwanag ng arawan ko, salamat sa iyo. Salamat sa buhay na walang salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo aming sasabihin. Hanggang sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa liwanag. Salamat
ang sa'yo'y aking sasabihin. Hing sa huling sandali ng aking buhay, masasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa bawat sumunod. Salamat sa salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Amen! Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aking sasabihin. Hing sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat ang sa iyo'y aking sasabihin. Hing sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Walang hanggan. Hey! Hallelujah! And Papa Paul, mayroon ka daw young people. Pero bago ang mga young people ay ano muna, tatawag muna tayo ng isang missionary para mag-testimony yung pinaka-unang nag-mission ng primary. Ako yun, ako yun. Walang iba kundi si Pastor Tanong ng Masbate. Pumunta siya dito para mag-testimony. Sabi na namin kay Pastor. Purihin po ang Panginoong Diyos. May pala Bisaya pa din kasi mo ano. Daghan. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Pero Englishin ko para lahat sagot. Hindi. Purihin po ang Panginoong Diyos, Pastor Arman, dahil na kayo po ay patuloy niyang ginabayan. Within 5 years ay nanatili kayo nakatayo. You know? At alam ko yung dinaranas mo kasi dinaranas ko rin. Muli ang papel ko lang dito, purihin po ang Diyos. Kasama ko po ang aking may bahay. Makalimutan na ang lahat, huwag lang niyo yung asawa. So, purihin po ang Diyos dahil sila po yung tagatulak. Kaya kung ikaw, pastor, na wala pang asawa, mag-asawa ka na. Kaya sila yung pagka lumampas na, time out. Mahirap lang yung magsabi yung asawa na, hindi totoo yung sinabi niya. Meron ganun sa Masbate. Kaya ang pastor nagsasabi, pastor, pwede bang mag-resign? So, purihin po ang Diyos. Muli, ako po ay dinala ng Diyos doon sa Masbate. June 12, Independence yan, pastor. No? Hindi ko makalimutan yun. 2006. At nung nabasa ko yung buhay ni Elisha, yung nagtulak sa akin na sumunod. No? Kasi ang naging hadlang sa akin yung aking trabaho. Yung aking hadlang, yung aking pong mga tools, kung paano ko ito i-dispose sa pagsunod po sa Panginoon. Pero mapapansin nyo, sa nandito po ngayon na nais na sumunod sa panawagan ng Diyos na humayo,
hindi naman kailangan pupunta kayo ng ibang lugar. Titingnan natin na yung mamaya. Pastor, 15 minutes pa, okay? Hindi, 15 minutes na. Kasi alam ko na si Pastor ay tat na. So, mayroon ditong yung nagagalit ba na mahaba mag-preaching ang pastor? Yung hindi magpakali, hindi paligtas yun. Kasi sabi ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, preaching of the cross to them is foolishness. Walang pinta. Pero to them who are saved, it is the power of God. Kaya yung magsasabing amen, amen, anak yan ng Diyos. Pero yung hindi, amen, question mark pa. Purihin ko ang Panginoon, you know? At tanongin mo kaagad, sa Bible yung pastor? Wala sa Bible yun, you know? Pero yun, totoo yun sa Bible, you know? Pag isang tao ay hindi pa nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, yung pagsimba, yung pagbasa ng Biblia, yung pagbibisita, it is foolishness. Wala tayong makukuha. But pag ikaw ay kinausap po ng Diyos, yung sinasabing humayo ka, ito po ay kapangyarihan ng Diyos na pumukaw sa iyo pong natutulog na spiritual na buhay. So, mission, ang papel ko lang dito, mission, ano? So, nung dumating kami ng Masbate, ay, in short, wala po akong kakilala. Almost kalahating buwan akong paikot-ikot, walang pumapansin sa iyo pag nadala ka na ng Bible. Ito po yung lugar na hindi ka babatiin. You know? So, nung dumating po ako doon na bago, kasi lahat na kinausap ko, binabati ko. Ano? Sinisikhans ko. Kaya hanggang ngayon pagkasalubong ko yung tao, handa na yung kamay nila. Mga maestra, talagang pinapagpag na yung kamay nila. You know? So in short, dinala po ako ng Panginoong Diyos doon, hindi aksidente, talaga pong plano. You know? At dinala ko yung aking pong pamilya doon. At totoo yun, pagka dinala ka ng Diyos doon, cool ka lang. No, kasi ito pong trabaho na ito ay hindi naman sa iyo. Sa mga pastor na nandito po, alam kung bakit nabibigatan tayo. Kasi inaako mo yung hindi mo trabaho eh. Trabaho ito ng Diyos na ikaw lang ang gagamitin upang sa iyong mga kamay siya po ay makapagbigay. You know? Sa iyo pong bibig, ang Diyos ay makapagsalita. No? So in short, ikaw ay gagamitin ng Diyos. At alam mo ba, pag gagamitin ka ng Diyos, wala yung sinasabing nakatapos ka ng college, nakapagtapos ka ng Biblia, ay school, you know? Lahat, yung ibig sabihin yung karunungan ng mundo, sa tingin ng tao, yun po yung applicable na maging pastor. But if you read the Bible, ay gagamitin niya yung mga walang alam upang ipahiya yung may alam. Gagamitin niya yung mga pandak upang mapahiya yung matatangkad. Hallelujah! Oh. Wala eh, kasi wala talaga doon, pero parang gano'n yun eh, no? Pag feel mo na ikaw ay maliit na tao, no? Parang hindi ka angkop. Pero mababasa mo doon sa mga kasulatan na gagamitin niya ng Diyos yung walang silbi upang ipahiya yung may silbi. Kaya ngayong umaga, kapatid, hapon, ang kinin mo na wala kang silbi. Woo! Ha? Yung ibig sabihin, yung nagmamalaki ka ba kung mayroon ka? No? Huwag mong ipagmamalaki yung upuhan mo, yung kugupahan mo. Pagdating ng 70 years old, yung bilog mo din na dito, magiging pay-pay din yan. Tamo si Nanay Pe. Si Nanay Pe, makikita natin yung kabataan niya, maraming naliligaw niya. Oo, hanggang ngayon, ewan ko lang, marami pa. Okay, so 10 minutes na lang, Pastor. Balik tayo. Kumikilos ang Diyos sa kanya pong kaparaanan. Walang pumapansin sa'yo, wala yung magbigay ng tubig. Wala mo siyang gagaling. Wala pumapansin. No? So, hindi ko makalimutan, on the record yan. Dumating ang Diyos, dumating ang pagkilos. Kasi namibigay ka ng drugs, hindi ka papansinin eh. Kasi yung lugar namin, nakarating sila, si Pastor, buhay pa yan. Nakarating yan sa lugar namin, At pag nilalakad na namin yun, ay naku, yung nalakad, talagang puro bato, putik. No?
So in short, kumikilos ang Diyos. At yun po yung dumating na nagpadala siya doon ng kapre. Kapre. Sa school. Sabi ni Sister Lingay, Pastor, mayroong kapre doon, mayroong mga sinaniban doon ng mga bata. So, ang bata, pag nasagi niya yung isang bata, makita niya yung kapre doon sa school, yung nakabitin. Mayroon daw malaking sigarilyo. Kaya yung mga nanigarilyo pa hanggang ngayon, may lahing kapre na. Okay, balik tayo. Sabi ng maestra, Pastor, mayroong holy water. Walang holy water dito. Sabi ko, walang holy water. Holy Spirit ang mayroon tayo. Oo. So, in short, yun po, nakilala na mayroon palang pastor doon sa lugar na yun. Doon po yung umpisa. No? At inamin ko na dumaan kami ng gutom. Ayan yung misis ko. Sabi niya, balik natin ng Manila. Kasi mas maganda doon may hotdog piso. Doon wala. Ayun, number 1 yan. Ayun. O, totoo, hindi. O. Kasi yung mga anak namin doon, laking Maynila, hindi nakakita ng dito yung baras na lapo. O. So, yun, ay simple bilang tatay, bilang nanay, may tubig ba? Kasi parang hindi dyan. Okay, so balik tayo. 8 minutes na lang. So in short, dumanas din kami ng hirap sa buhay. At dumating na yung nanghina na. No? Nanghina na. Pero mga pastor na nais na humayo, huwag kang sumangguni doon sa mga hindi ligtas. Sasabihin ka lang, totoo yan, gutom lang abutin mo dyan, pagsunod sa Panginoon. Oh, kasi mababasa pa natin doon sa Mark chapter 16 verse 15, Go and preach the word. Eh, sabi ng demonyo, huwag kang mag-go, ang dulo doon gutom. Totoo yan, walang kain. Ha? Kapalag tayo dito ngayon, kaya may magbibigay ng tubig doon, wala. Pero po rin po ang Panginoon, hindi nagpabayaan Diyos. Balik ko, huwag kayong sumangguni doon sa mga hindi ligtas. Sabihin mo doon sa mga ligtas, talagang hirap. Ayan, si Pastora na rin, isa yan. Sinabihan ko. Backward, na kami. Kasi mayroong nagagalit, maraming nagagalit sa'yo. No? Dumating yung punto na kami nung anak ko, tigbason. Yung, itakin ba? Itakin. Sabi nung matanda, wala kang karapatan dito, ikaw ay magnanakaw ng kaluluwa. At ang Bible mo, wala yan sa Roma. No? So, kasi yung kasagsagan pagbago ka palang ikot ng ikot. No? Malakas pang tuhod, you know? Ikot ng ikot, kaya maraming mga nagsisimba. Yung simbahan sa Katoliko, ilan lang. Kaya nagkaroon na sila ng sensus ngayon. Nausa, Katoliko ka, hindi ka lang, huwag kang maniwala dyan sa pastor. So dumating yung punto, kumilos ang Diyos, namatay yung nag-prosecute. Yung magtigba sa amin, mag-itap. 1 linggo lang. Patay. Kaya kayo mga membro, huwag kayong magalit sa pastor. Madali kayong mamatay. Hindi totoo yan. Yung mga hadlang sa gawain ni Lord. Talagang kukunin niya para matupad ang salita ng Diyos sa lugar na yun. You know? Sa lugar na yun, mayroong mag-awit na kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lugar na yun, mayroong awit kagaya kay Brad Edmund, pasasalamat. Kasi doon, pagka-pista, mahal po, sayaw, wala yung sabing pangangaral ng salita ng Diyos. So in short, mga kapatid, natin lang kung bilis-bilisan, you know? Sa biyaya po ni Lord, umabot na po kami doon ng 18 years old. No? Yes, God. No? At doon po ay mayroon nang alam na, sino si Pastor Tano, yung born again. You know? Kasi yung kaaway ko, yung magtigbas sa amin, yung mag-itak sa amin kung pinatulan ko yung pastor.
Ay, sasabihin, sino yung si Pastor Tano yung magaling magkarate? Hindi, si Pastor Tano ang nangaral ng salita ng Diyos. Kasi yun nais ng Diyos. You know? Yung gumawa sa atin ng masama, ay gawan mo ng mabuti. Ay, no? Yun po ang sabi ng salita ng Diyos eh. Ngayon, yun. Sa maling sabi, nakita kami, yumakap siya, humingi siya ng tawad. At yun, in short, namatay siya. No? Sunod naman, yung may-ari ng lupa, talagang ganun ba, tigri. Pipray lang. Kapatid, wala, hindi. Patay din kapatid. Alam mo yung kanyang mukha, hindi na mabalsama kasi ang kanyang aso, ang kanyang kumain sa kanya. Oo, sinakmal. Oo. Kaya mahirap din kalabanin ang loob gawain sa Ginoo. Kaya reminder ulit kapatid, may masama kayo ng loob kay pastor. Pagpipray niyo yung pastor. Salinan niyo yung buhok na Praise God. Natawa ko lang kayo kapatid. Kasi pag tubuan ang buhok yan, hindi na yung pastor